breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Magandang gabi po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Reyes Aramis ng Christian Cathedral Church, na muli na nagsasabing nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan. Nagtutuwid naman ng mga kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang mga karumal-dumal o mga bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa ng mga tao. Ano po itong mga abominable practices na ginagawa ng mga tao? Basahin muna natin ang Deuteronomy 18:9-14 at dito natin makikita kung ano yung mga karumaldumal na yon. Sabi ng Panginoon, sa bansang Israel, pagpasok mo sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang iyon. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o salamangkero, sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na gawain ito ay pinalalayan sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. Sa mga kapatid, pinagbabawal ng Panginoon ang mga bagay na karumaldumal. Verse 14, sapagkat ang mga bansang ito na iyong aagawan ay nakikinig sa mga manggagaway at mga manghuhula, diviners o yung tinatawag na divination. Manggagaway, observer of time. Kaya sabi rito, ngunit tungkol sa iyo, hindi ka pinahintulutan ng Panginoon mong Diyos na gawain mo ang mga gayon. Ano pong ibig sabihin ng abominable or abomination? Abomination is something that is extremely detestable, mga bagay na karimal-dumal o karimari-marim o offensive o nakakagalit sa harap ng ating Panginoong Diyos. So ito ang tinatawag nating karumal-dumal, something that is against the will and the plan of God. Yung word na abomination sa Hebrew is toeba, which refers to something that God regards as morally and spiritually repulsive and against His holy character. Ibig sabihin, ang mga bagay nito ay laban sa moral at spiritual na mga bagay. Malinis na moralidad, malinis na spiritualidad, at laban at sumasangga o kumukontra sa katangian o karakter ng God. Siguro, unang tanong natin, bakit yung mga bagay na nabanggit natin, mamaya babalikan po natin ay karumal-dumal. Una, ang source po nito ay demonic.
Ang power na pinagmumulan po nito ay galing po sa dyablo. Halimbawa, yung babaeng manghuhula during the time ni Apostle Paul sa Acts 16:16 to 18, na ganito ang ating mababasa. Samantala papunta kami sa dakong panalanginan, sabi ni Lucas. Sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panghuhula or divination. Ang ibang salin sa English ay soothsaying. Meron siyang tinatawag na familiar spirit, possessed with the spirit of divination. Siya ay sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang magabagabag na si Pablo, ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumayas ka sa kanya at ito ay lumabas ng oras ding iyon. Ang kapangyarihan ng babaeng slave ay hindi po galing sa Diyos. Bagamat nagpapaayag siya ng katotohanan na sila Pablo ay nangangaral ng daan ng kaligtasan. Pero maliwanag, nairita si Pablo at sabi niya, lumayas ka sa katawang yan, sa babaeng yan, and then the spirit left this slave girl. Ang kapatid, ang kapangyarihan ito ay galing po sa dyablo. Kaya hindi nangangulugan, kaya sabi ng Word of God, check every spirit. Kasi hindi naman nagsasabing Panginoon, totoong talagang sa Panginoon. Kaya i-check natin kung isang tao na nagsasabing Panginoon ay talaga nga bang siya ay sa Panginoon. Ito po'y practice ng mga bansa, yung mga bagay na nabanggit natin kanina, na ginagawa ng mga bansa na hindi kilala ang Diyos. Kagaya ng Amorites, Amalekites, Ammonites, Moabites, Hittites, Jebusites. Ito po yung mga bansa na nag-occupy sa Canaan o sa lupang Kanaan. At ang mga ito po ay binanggit ng Panginoon sa kay Moses at sa bansang Israel na nagpa-practice ng mga karumal-dumal na mga bagay. At ito yung mga bansa na hindi kilala ang tunay na Diyos. So, anong klaseng Diyos ang kanilang pinaniniwalaan? Ito po ay ang mga demonic spirits. Pangatlo, kasi laban to sa kalooban ng Diyos. Sa Leviticus 18:24-25, sabi rito, huwag ninyong dumisan ang inyong sarili sa alinman sa mga bagay na ito, sapagkat sa lahat ng mga ito'y dinungisan ng mga bansang aking palalayasin sa harapan ninyo ang kanilang mga sarili. Now, anong banggit po doon? Nagdi-defiled. Nagpaparami sa mga nakatira doon because these are unclean spirits. And natural, kung konta ka sa unclean spirit, you will be defiled, magiging unclean ka rin. At that is against the will of God kasi ang will ng God is righteousness and holiness. At nadungisan ng lupain kaya't aking dadalawin ang kanyang kasamaan at isinusuka ng lupain ang mga naninirahan doon. Mga kapatid, itong dahilan kung bakit ang mga bansang ito ay inalaw ng God na kailangang patayin because the nation Israel will be defiled by their practices. Kaya binigyan na sila ni Lord yung warning, huwag niyong gagawin ang ginagawa ng mga bansang ito. Ano-ano ngayon yung karumal-dumal na ginagawa ng mga bansang ito na pag tinignan natin ay may mga bagay na nagagawa ang mga tao, lalo na po dito sa ating bansa sa Pilipinas. Ito, hindi natin ginagawa. Pero sa demonic practices, lalo na ng mga ancient times, una, yung child sacrifices, yung pag-aalay ng sanggol o ng tao sa kanilang tinatawag na Diyos. Ipinagbabawal po ito ng Diyos, yung tinatawag nating human sacrifice, patutuloy ng dugo, papatin, afterwards susunugin, at yung katawan o yung buhay ng bata o ng tao ay ihahandog sa kanilang Diyos. Makikita po natin sa ating mga talata
na maliwanag na pinagbabawal ito ng Panginoon. Leviticus 18:21. Huwag kang magbibigay ng iyong anak upang italaga sa apoy kay Molek. Ni huwag mong lalapastanganan ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Maliwanag po sabi ng Panginoon, hindi dapat naghahandog ng buhay sa mga Diyos-Diyosan kagaya ni Molek. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam. Okay. Ang tanong siguro ay ganito, paano po yung sakripisyo ni Abraham kay Isaac? Hindi ho ba ito ay paghahandog, okay, sa buhay ng isang tao? Yung sacrifice ni Abraham is a test of faith. Dahil ang Diyos mismo nagbabawal na huwag papatay ng buhay ng sanggol o ng tao o ng bata at ihandog sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos mismo ang pumigil kay Abraham nang handa na ni Abraham na patayin ang kanyang anak. At mababasa natin to sa Genesis 22:15-18. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong bini, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Mga kapatid, ang testing kay Abraham is a test of faith. Bagamat pinahandog ng Diyos si Isaac kay Abraham, o pinahandog ng Diyos kay Abraham si Isaac, pero makita po natin, dahil bawal nga sa Diyos, tines ng God yung obedience po ni Abraham. And Abraham passed. Kaya hindi po ito tinatawag natin human sacrifice. It is a test of faith. Yung kamatayan ni Jesus, hindi ba ito human sacrifice? Well, sasabihin ko po explicitly, hindi. Kasi yung sakripisyo ni Jesus ay hindi sakripisyo para ihandog sa isang Diyos o Diyos-Diyosan. Ito po ay an act of redemption. Like in pagan practices na ginagawa ng mga pagan, inihandog ito sa kanilang Diyos-Diyosan, the demons inside or behind the idol, kagaya ng kay Molek. Ang Panginoong Hesus po, hindi po ito human sacrifice. This is a sacrifice, an act of redemption. Ephesians 1:7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. No, kailangan nung mag-shed ng blood, kasi mahalaga ho ang blood, because ang blood for redemption at ang blood ay for cleansing. Kaya ang second person ng God nagkaroon ng katawang tao sapagkat siya'y banal, matuwid, at ibinuhos ang dugo para saan? Para sa katubusan po ng sangkatauhan. Bakit? Sapagkat nagkasala po ay tao, kaya it requires a human to be a redeemer. Hindi po para i-offer o i-sacrifice sa Diyos-Diyosan o sa Diyos, kundi bilang katubusan. So, pangalawa, ito po'y kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang gan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Requirement po na ang lahat ng tao ay mamamatay. At ang kamatayan ay dalawa po ang application. Separation and then cessation. Cessation, mawalan ng hininga, mawalan ng buhay. Separation, mahiwalay sa presensya ng Diyos. At lahat ng tao ay doomed for death. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus,
mamamatay po tayo physical, but we will never die or separated from God because we have been redeemed by the blood of Jesus. Excuse me po. So, dahil dito, binayaran ng Panginoong Hesus ang ating kamatayan at siyang namatay on our behalf. O anong natanggap natin? Sabi ng Romans 6:23, eternal life. We pass from death to life. Pangatlo, it requires blood for the sin of mankind. Okay, Jesus' death is an act of atonement. Kailangan pong may dugo na ibubuho o ibubuhos para sa tinatawag nating kapatawaran ng kasalanan o atonement. Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking binibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Ito po ay atonement. And it requires the shedding of the blood. Hebrews 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kapatid, maliwanag po, ang Panginoong Hesus ay namatay, hindi inihandog sa Diyos-Diyosan ang kanyang buhay, inihandog para sa atin, para sa ating tinatawag na redemption or atonement. Pangapat, ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay voluntarily. It is an act to establish a second covenant. Sa Hebrews 10:5-10, na ganitong ating mababasa. Kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo na ay isang alay at handog, ngunit ipinaganda mo ako na isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya sinabi ko, narito ako, dumating upang gawin ang iyong kalooban o Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig, hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay dinagdag niya rito, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Alin po yung una? Yung unang tipan na ibinigay ng Diyos through Moses sa bansang Israel. At dahil wala na yung unang tipan na itatag ang second covenant, kaya it requires death para doon sa covenant. Dahil sinasabi po ng banal na kasulatan na kung kinakailangan po magkaroon ng epekto yung tipan o covenant, yung gumawa ng tipan ay kailangang mamatay. At pag namatay na, yung iniwan niyang testamento o tipan ay meron na pong effectivity. That's why it requires Jesus, the one who made covenant, to die para yung unang tipan mabaliwala at mapawalang bisa upang yung ikalawang tipan ay maitatag. At yun nga po ang nangyari nang ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Mga kapatid, ang kamatayan ay minsan lang, but the effect is once and for all, eternal. And we thank God for that. Kaya yung kamatayan ng Panginoong Hesus, hindi po ito human sacrifice. It's a sacrifice for our redemption. Pangalawa, nakarumaldumal ay divination. Yung una, paghahandog ng buhay sa mga Diyos-Diyosan o human sacrifice. Pangalawa, divination, panghuhula. Ito ay isang practice upang maunawaan sa pamamagitan ng nakatagong kaalaman ang mangyayari sa mga bagay o sa panahong darating o sa buhay ng isang tao. Ang kapangyarihan nito ay occult. Pag sinabi natin occult, hidden power, hidden knowledge, ang source po niyan ay demonic. Hindi po ito biblical revelation o God's revelation. Kasi nga, occult.
Pag sinabi nating occult, hidden knowledge, hidden power. So, halimbawa yung astrology, hindi po astronomy kasi astronomy, science. Astrology, yung pagbasa ng tinatawag nating pag-uugnay-ugnay ng mga bituin at mga planeta. Halimbawa, isa rito yung pagpula ng buwan. Mga kapatid, sinabi niya ng Panginoon, in the last days, ang buwan ay pupula na kulay ng dugo. At nangyayari po ito. At nagkakaroon dito na tinatawag na total eclipse, na kung saan ang araw nakatakban ng buwan, kaya nawawala yung tinatawag nating liwanag ng araw. So yung iba, pagka ganito, meron na kaagad mga sinasabing, hindi magandang mangyayari sapagkat biglang nagkaroon ng dilim o kaya pumula yung buwan. May masamang mangyayari, mga kapatid. Natural at normal lang po yun. Limawa yung planet alignment, yung eclipse, yung pag-turn ng buwan into blood because that's part of science. Wala pong sinasabi o pinapahayag ang Panginoon. Pero sa mga astrologers, meron po itong mensahe para sa kanila. Another one, si false prophet Balaam. Nagpa-practice po siya ng divination bago yun na dineclare ang blessing sa Israel sa Numbers chapter 22 to chapters 24. Hinari siya ni King Balak. At sapagkat ang bawat sabihin ni Prophet Balaam nangyayari, hinari siya ni King Balak at binigyan ng malaking award o reward. At kung makakapag-declare ng curse, tatanggap po siya ng malaking bayad. Pero surprisingly, nang ibukas niya yung kanyang labi, okay, doon sa 4 na sulok kung saan inikutan ng bansang Israel, ang lumalabas po ay blessings. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng sumpain yaong aking pinagpala. Si Prophet Balaam, isa po siyang manghuhula, pag nagsalita, nangyayari. Pero lumabas sa kanyang labi, blessings. Dahil dito, hindi makuha sa declaration, ang ginawa niya, inutusan na lang niya si King Balak na yung mga babae, mga prostitutes sa lugar na yon ay akitin ang mga lalaki sa bansang Israel o yung mga kalalakihan. Nagtagumpay po sila. Kaya marami nung araw na yon, yung mga babae nag-play as prostitute, ayaw ng Diyos ng immorality, lalo na yung worship na may kasamang sex intercourse, pinagbabawal po ito ng ating Panginoon Diyos. At yun ang inoffer na advice ni Balaam kay Prophet Balak. Nagtagumpay sila. At marami pong bansa, at marami pong kalalakihan sa bansang Israel ang nangamatay. Yung sa Philippians, na binanggit natin kanina, Acts 16:16 to 18, yung aliping taga-Pilipos na babae, may spirit po ito ng panghuhula. At sa pamamagitan ng espiritu na to, ay kumikita po ang mga masters niya. At ito'y kinasout ni Apostol Pablo sapagkat ito po ay spirit of divination. So ang babae, nung maalis yung spirit of divination, hindi na po nakapanghula. Kaya maliwanag po ng divination o panghula ay hindi po galing sa Diyos. Bakit nga ba pinagbabawal itong panghula? Sapagkat ito'y nag-aalis po sa mga tao sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, sa kanilang aasa, o doon sa manghuhula, na doon mo hahanapin ang iyong kapalaran. At ito'y nagbubukas po sa demonic influences. Gaya nung araw na ako po ay dinala ng nanay ko sa isang albularyo. Hinawakan niya ang aking palad. At sabi niya, wow, bugbog ang iyong laman loob. Sapagkat ang kurso ko po nung araw, bago ako ng theology, ay criminology. At bahagi ng criminology, yung practice ng tinatawag na martial arts. At bahagi po noon na pinagtatatamaan niyo ako yung aking katawan. So yung aking tiyan, mga laman loob, sabi niya, bugbog ka. Paano niya nakita? Wala naman siyang x-ray machine. Kaya lang ang problema, nung umuwi na ako, ito po ang panganib. Nagkaroon na ako ng kaisipan na gusto ko mag-suicide. At nakikita ko sarili ko, hindi lang ilang araw, ay mamamatay na ako. There is a spirit of death, there is a spirit of suicide,
and I've been attacked by iba. Iniisip ko po, inaatake ng masamang spirito, ng demons, until one day, I cast out the spirit na nag-influence sa akin in the name of Jesus. And since then, ang naging ministry ko po, unang ministry, ay magpalayas ng demonyo. Sapagkat ang una ko pong pinalayas yung mga demonyo na nag-o-oppress sa akin. Another one, bakit pinagbabawal ang Diyos? Kasi it violates God's purpose for His people to remain pure and holy. Ang mga espiritu po na to, kasi demons nga yan, unclean spirit, parurumihin ka. At natural, dahil marumi ka, kagaya ng demons, saan ang punta mo? Sa impyerno. Kaya mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo po'y gagawa ng mga bagay na karumal-dumal na gaya po ng ating binabanggit. So bilang Kristiyano, paano natin malalaman yung ating kapalaran? Una, manalangin, tumawag sa Diyos, itagubilin ang iyong buhay sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng mga gabay ng maka-Diyos na payo o advice ng mga ministers of God, and then through the guidance and leading ng Holy Spirit. Bawat Kristiyano, may Holy Spirit dwelling inside him. At siya magagabay sa atin para yung Word of God, maunawaan natin. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Proverbs 16:3, commit your ways unto the Lord and He will make you successful. Mga kapatid, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Pangatlo, na karumal-dumal, fortune telling. Pagsasabi ng mga bagay na mangyayari sa tao. Okay? Huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo at huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Do not practice fortune telling. So, ano ba fortune telling? It is a practice of knowing the person's future through supernatural power. Para sabihin, bakit ito sila may supernatural power? Because of the familiar spirit. Yung familiar spirit, ito yung spirito na gumagabay at gumagawa doon sa tinatawag nating medium o taong kanyang ginagamit. Kagaya ng sabi natin kanina, yung batang alipin sa Pilipos, na yung kanyang master kumikita ng napakalaki kasi nagsasabi po ito ng tinatawag nating fortune telling. At ang isa po doon na tawag sa nagsasabi ng future o ng fact, pero mayroong halong demonic influence ay divination. Ito naman fortune telling. Sinasabi kung ano mangyayari sa iyo. Kaya yung iba pupunta sa manghuhula, magtatanong, ako ba'y makakapag-asawa o hindi? At sino aking mapapangasawa? O kaya, pag may nawalang bagay, itatanong saan niya naiwan, saan nawala. Mga kapatid, fortune telling po ang tawag doon, at fortune teller or diviners ang tawag sa mga lalaki o babae na nagsasabi ng mga future. Ito yung mga ginagamit sa fortune telling, tarot card, sabi ng baraha at mga bituin. Uhugot ka lang ng baraha, babasahin ng fortune teller, sasabihin niya kung ano ang iyong kapalaran. Palm reading, ibilalahad mo yung palad mo, at doon sa palad mo, sa mga guhit, babasahin ang iyong future. Crystal ball reading, nagbabasa po ng bolang kristal. Sa bolang kristal, para siyang nanonood ng television o sa television, nakikita ang iyong future. Mga kapatid, ang mga bagay nitong physical, wala po talaga itong, pag tinignan natin, wala ka talagang mababasa o makikita. How come that they see something? Because behind the power is a demonic power na galing sa familiar spirit. Ano yung familiar spirit? Yung spirito na gumagabay o gumagawa sa tao nagpa-practice ng fortune telling. So anong gagawin natin bilang mga Kristiyano? Lagi ka lang magtiwala sa Diyos because He has the best plan for you. He knew the best for you. Commit your plans to God. Sabi nga natin kanina, Proverbs 16:3 and Proverbs 3:5 and 6. Umasa ka, mga kapatid. As a loving Father, He know the best for you. At alam niya, ang bibigay ay ang pinakamaganda
pinakamaganda para sa interpreting omen o kaya sa mababaw nating mga Pilipino ay sa pamamagitan ng pamahiin o pagbasa ng tinatawag na omen. Ano ito? Itong pagbabasa ng mensahe o guidance o prediction sa future sa pag-o-observe ng signs, events, phenomena that are believed to have supernatural significance. Okay, halimbawa, ano yan? May dumaan sa harapan mo na itim na hayop, itim na pusa. Anong gagawin mo? Ito isa sa ating pamahin, huwag ka na lang tumuloy. Malas yan, baka mamaya may mangyari pang di mabuti o maganda sa'yo. Paano yan? Kung lahat ng kapitbahay mo, ang kulay ng kanilang hayop, kulay itim. Ala, pagdaan mo, dadaan sa harapan mo, hindi ka na matutuloy kung nagbabasa ka o umaasa ka sa tinatawag nating mga pamahiin. Another one, yung kakaibang galaw ng panahon. Yung mga eclipses, gaya natin kanina, yung movement ng mga comets, na akala natin ay signs galing sa Diyos o sa Diyos-Diyosan. Kaya, meron kang mga predictions. Mga kapatid, totoo naman, halimbawa, ito, scientific po ito, bago magkaroon ng earthquake, ang mga hayop, naliligalig na at lumalabas o kaya lumilipat na sa ibang mga lugar. Pwede po yun kasi nga nakakaroon ng shaking sa ilalim. Kaya yung mga hayop na nasa ilalim, pwedeng lumabas. At pwede nating sabihin, maaaring magkaroon ng lindol. Pero ang tanong, kailan? Wala akong nakakaalam. None can predict. None can predict. Tawag natin dito sa mangyayari. Halimbawa, dito po sa Luzon, meron tinatawag na the big one. Ano yung the big one? Ito raw po ang isang malakas na lindol, nagigiba ng lahat ng mga buildings mula rito sa dam sa Bulacan, patungo doon sa Metro Manila, Quezon City at hanggang bahagi ng Cavite, Batangas at doon po sa Tagaytay. Mga kapatid, napakahabang bulk po ito. Pero mga kapatid, sa biyaya at kabutihan ng Panginoon, na supposed to be ay dapat nangyari na at inaasahang mangyayari sa biyaya at tulong po ng Panginoon ay hindi pa po nagaganap. Hindi natin gusto mangyari ito. Pero mga kapatid, ayon sa science, anytime pwede po itong mangyari. Kaya kailangan tayo po ihanda kung mangyari po ang mga bagay na ito. Sa banal na kasulatan, ang pagbabasa ng omen o kaya ng isa yung pamahiin ay tinuturing na tinatawag na panghuhula o divination na ipinagbabawal po ng ating Diyos. Panlima, sorcery o pagkukulam. Ito po yung paggamit ng magic, spells, rituals o occult power para impluensya ng mga tao, events or spiritual world through supernatural means. Hindi po Diyos ang gumagawa sa likod ng tinatawag nating sorcery or encantador. Sabi kanina, o pagkukulam. Anong pinakaiba ng divination sa sorcery? Ang divination, inaalam ang future. Ang sorcery, kinokontrol ang mga tao. It's about control and influence. Divination is about reading, knowing the future. Ang isa po dyan ay yung pangkukulam. Ang purpose po niyan, control. At ito pong sorcery na to ay umi-epekto na po maging sa ating mga pelikula gaya ng Harry Potter, sapagkat sa movie ito, sa series ng movie ito, makikita po natin ang tinatawag na sorcery, ang pangkukulam, mga witch, o kaya po yung mga tinatawag natin, ginagawa ng mga kabataan, yung PlayStation, o yung mga games ngayon. Meron po itong mga tinatawag nating witchcraft. Kaya yung mga kabataan, pag na-influensyahan po sila ng witchcraft, ginagawa nila kung anong kanilang napapanood. Bakit? Kasi they've been controlled, manipulated, and conditioned. Na yung nakikita po nila ay normal. Kagaya nangyari po na kamakailan lang, may 2 bata na namaril because para sa kanila, it's normal to kill life. Pangalawa, dahil yung espiritu na bumubulong po
sa kanilang isip, sa kanilang tainga, ay naririnig nilang it's okay and it's normal to kill. Why? Because there is spirit of witchcraft behind. So may mga espiritu po ng demonyo na gumagawa sa mga tao. Dati po ang demonyo nagpo-possess. Ngayon, kasi nga ang witchcraft is to control, nakokontrol sila, kaya nandun na po sa internet. Nandun na po sa mga, ano tawag natin dito, yung mga games na ginagawa po ng maraming kabataan na nag-iimpluwensya sa kanilang buhay at mga kaisipan. Ito po'y pinagbabawal ng Diyos ayon sa Exodo 22:18, Deuteronomy 18:10-12. Exodo 22:18, ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Kaya itong ginawa noon, na ginawa ng panahon ni King Saul, pinagpapatay po niya ang mga mangkukulam. Huwag makakatagpo ang sino man nagsusunog sa apoy o kaya nanguhula, manggagaway o engkantador o mangkukulam. Gumagamit din ang tawag dito ng anting-anting o charmer at nagpapagamit sa masasamang spirito. Ito yung spirito, demons, who is working behind na nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao o tinatag natin sa mga salamangkero o sa medium o mga sumasangguni sa mga patay. Ang tawag po doon ay familiar spirit. Okay, another one, mediumism, necromancy. Ito po yung pakikipagtalastasan sa mga patay. Leviticus 19:31, Isaiah 8:19, ito pong nakalagay. Huwag kayong sasangguni sa mga nakikiugnay sa masasamang spirito ni sa mga mangkukulam, sa mga medium, or those who have familiar spirit, or to the witch, o yung mga merong kapangyarihan na tinatawag nating witchcraft. Huwag nyo silang hanapin upang madungisan nila, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kung may problema, ang Diyos ang hahanapin. Hindi po ang mga masasamang spirito, ang medium o necromancer o kaya ay ang witch. At kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang spirito na humuhuni at bumubulong. Those are familiar spirit na nagbibigay ng mensahe doon sa mga medium. Hindi dapat sumangguni ang bayan ng Diyos sa kanilang Diyos, ang mga patay para sa mga buhay. Kasi ang normal, kung kailangan mo ng counseling and guidance, sa counselor ka pupunta, hindi sa mga patay o sa medium. Sapagkat ang patay, patay na eh. How can na yung patay makakabangon o mabubuhay o kaya po ay tawag natin dito, makapagbibigay ng gabay. Mga kapatid, because they are familiar spirit, they are demons, kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong sasangguni. Anong consequences? E din malalayo ka sa Diyos because habang nangyayari mga bagay na sinasabi, mas paniniwalaan yung sinasabi ng mga manghuhula o kaya ng mga mangkukulam. Pangalawa, papasok ka sa spiritual forces na hindi naman sa Diyos. Natural, pumasok ka, kaya naman ang demons papasok sa buhay mo. Noong mga ilang panahon po, ang mga demonyo active, nagdi-demon po sila. Halimbawa, yung tinatawag nating spirit of the glass, tatawag ka ng espiritu ng namatay. Tapos hindi magtatagal, pagkatapos ng session, isa sa mga nag-spirit of the glass, madi-demon possess. Bakit? Kasi inopen mo ang buhay mo sa spirit realm, natural, ang spirit realm, aapekto naman sa iyo. Tandaan natin, may kabayaran. Kung tayo po ay papasok sa daigdig ng mga demonyo, ang demonyo naman, pakikialaman ang ating buhay, ang ating digdig. Entrance to ito sa demonic possession at ang panguli, kamatayan. At ito nangyari kay King Saul. Sa 1 Samuel chapter 28, makikita natin dyan, sapagkat si King Saul, ang Diyos ay hindi na nakikipag-ugnay sa kanya, patay na si Prophet Samuel, kaya naisipin niya pumunta sa isang medium sa Endor. At ano nangyari? Lumabas si Prophet Samuel, dineclare yung kanyang death,
dineclare ang kanyang future, pati na future ng kaharian niya at ang future ng kanyang mga anak. Mga kapatid, lahat ng bawal may kabayaran at ito po hindi nais ng ating Diyos. And then another one, pagkakaroon ng kadumihan mula sa masama o sa evil forces. Leviticus 19:31, huwag kayong sasangguni sa mga nakikiugnay, sa masasamang espiritu, ni sa mga mangkukulam. Huwag ninyo silang hanapin upang maduwisan nila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito ang dahilan bakit ang Diyos ipinapapatay ang mga bansa at mga nakatira sa lupain ng Kanaan. Halimbawa yung Amorites. Sa Genesis 15:12-16, itong ating mababasa. Naglulubog ng araw, nakatulog si Abram ng mahimbing. Isang makapal at nakatatakot na kadiliman ang dumating sa kanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo na iyong bini ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at maglilingkod sa mga yaon at pahirapan 400 taon. Now God is referring to Egypt, dala na umalipin sa bansang Israel. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hatulan. At pagkatapos aalis sila ng may malaking ari-aran. And that's exactly what happened sa bansang Ehipto. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno at ikaw ay malilibing sa panahong lubos na iyong katandaan. Sa ika-4 na salinahi ng iyong bini, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo o mga Amorites. Ano ba ang kasalanan na ginawa ng mga Amorites or Amoreo? Ayun po, idolatry, paghandog sa Diyos-Diyosan ng buhay ng kanilang mga anak, sexual immorality, kasama niyong magkakamag-anak, incest, adultery, homosexual acts, and bestiality. Ano po yung bestiality? Pakikipagsiping sa hayop. Okay? Alam naman natin na ang tao, dapat makikisiping lang sa kapwa-tao, lalaki sa babae, babae sa lalaki, hindi lalaki sa lalaki or babae sa babae. Kaya yung lalaki sa lalaki, isang karumalduman po sa Panginoon. Occult practices, kagaya ng divination, mga okulto, sorcery, pangkukulam, panggagaway, o pakikipag-ugnay sa mga Diyos. Ito po yung kanilang mga pinagagagawa at kasalanan. Kaya ang command ni Lord, patayin sila. At maaaring sabihin natin, bakit po Amoreo lang? No, ang Amoreo na single out, nagre-represent sa buong bansa na naka-scatter sa lupain ng Canaan. Kasama dyan yung mga Jebusites, Ammonites, Amalekites, yan, Moabites at mga iba pa po, Hittites, Jebusites. Ito po yung mga bansa na kumakatawan, nagsisingle dyan out ay ang mga Amoreo or Amorites. So ito yung collective wickedness ng inhabitants ng lupain na nakatira doon sa lupain ng Canaan. Nung dumating po ang Panginoon, sabi ng Panginoon, lupigin sila, patayin, walang ititira, lalo sa Amalekites, hayop, patayin, bata, matanda. Na para bang sasabihin natin, bakit ang Diyos naman ninyo, uhaw sa dugo? Hindi po, hindi nalilinis ng Diyos ang lupain yon sapagkat nadumihan yon ng mga taong nakatira by connecting to the evil world. Sa lupain o sa daigdig ng mga demons, nakipag-ugnay po sila at ang lupain na regalo ng Diyos para sa bansang Israel ay kontaminado. So God said, clean it. Parang ganito, paglilipat kayo ng bahay, lilinisin mo na yung bahay. Hindi ko mo bagong gawa ang bahay, titira na lang agad kayo. Now you have to clean the house. Kaya pagpunta ng Israel sa bansang Canaan o sa lupain ng Canaan, pinalilinis niya po ang lupain ito. Bilang pagwawakas, mag-ingat po tayo sa mga karumaldumal na practices na laban sa Diyos. Ang Diyos lang po nakakaalam ng the best para sa atin. Ingatan po natin ang ating mga sarili na banal at nakalulugod sa ating Diyos. At Leviticus 18:24-29, gusto ko po itong basahin, huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga bagay na ito. Sapagkat sa lahat ng mga ito'y dinungisan ng mga bansang aking palalayasin, sa harapan ninyo ang kanilang mga sarili. Why they have been defiled?
because of demonic practices. At nadungisan ang lupain, kaya't aking dadalawin ang kanyang kasamaan at isinuka na ng lupain ang mga naninirahan doon. Subalit inyong tutuparin ang aking mga tuntunin at ang aking mga batas. At huwag ninyong gagawin ang alinman sa mga karumaldumal na ito, maging ang mga katutubo o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Ang mga tao sa lupain na nauna sa inyo gumawa ng lahat ng mga karumaldumal na ito, at ang lupain ay nadungisan. Baka isuka rin kayo ng lupain kapag dinungisan ninyo ito, gaya ng pagsuka nito sa bansang nauna sa inyo. Verse 29, sapagkat sino man gumawa ng alinman sa mga karumaldumal na ito, ang mga taong gumagawa ng mga iyon ay ititiwalag sa kanilang bayan. Mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw ang mga karumaldumal na ayaw ng Diyos. Nawa, naunawaan po natin na maging sa panahon ngayon, may mga bagay na gumagawa po ng mga bagay na pinagbawal ng Diyos sa banal na kasulatan. Panatilihin po natin ang ating sarili, ang ating pananampalataya na walang bahid, ng walang karumihan, ng walang kontaminasyon mula sa gawa ng kaaway, mula sa impluensya ng mga demonic forces. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Shoutout po na mga kapatid sa ating nasa live, kay Emmy Alfonso, kay Emerita, kay Julieta Cabrera. Question dito ni Emmy, may kaligtasan po ba ang taong nag-suicide? Yung suicide, that is another issue. Depende kung namatay siya ng wala sa tino, nagpakamatay, kasi isasabi ng science, ang tao na nagpapakamatay, wala na sa tino. Pero kung nasa tino at nagpakamatay siya, ang buhay po natin hindi po atin. Hiram lang natin sa Diyos. Bayaan natin ang Panginoon ang kumuha po sa atin. Pangalawa, ang sagot ko dyan, hindi ko po alam. Pero kung titingnan natin ang banal na kasulatan, dahil kinuha mo ang buhay mo, natural, sa impyerno at mapapahama ka. Pero ulitin ko po, Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan napunta yung taong nagpakamatay. Ngayon, pinakamabuti, manatili tayong nakakalugod, nakakatuwa sa Diyos. Kung dumating man ang kamatayan, ay sa piling niya tayo pupunta. Huwag po natin kikitilin ang ating buhay. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Shoutout muna sa ating nasa live kay Noriel Dayaw, kay Elias Boris, shoutout din dito kay Edna Panton, kay Joseph Militar, sabi niya, totoo po ba na si Samuel yung lumitaw na tinawag na babaeng medium sa Endor? Pag tinignan natin ang 1 Samuel 28, in my understanding and knowledge on the Word of God, binabanggit kasi doon yung pangalan ni Samuel. And Samuel said, and then Samuel came up. Alam niyo po, literally, if we're going to interpret it, si Samuel talaga yon. Now, teka muna, Bishop, kala ko ba pinagbabawal ng Diyos? Yes, pinagbabawal ng Diyos. But God intervened on that case. Inalaw to ng God para bigyan ng lesson si King Saul at the same time, pati yung mga reader ngayon. Okay, at makikita natin totoong si King Saul yun, si Prophet Samuel yun, kasi nagulat yung babaeng manghuhula o kaya yung mangkukulam and witch at Endor o medium. Bakit? Nagulat siya na makita niya lumalabas si Samuel. So sabi ni King Saul, sino ba yung nakita mo? At sinabi ng babae yung description at naunawaan at nakilala ni King Saul si Propeta Samuel yun. Kaya sabi ni Samuel, iniwan ka na ng Diyos, di na nakikipag-unay. Bakit pati yung aking kapahingahan, ginagambala mo? Kaya ito ang mangyayari. And Prophet Samuel started to give a prediction what is going to happen. So kung titingnan po natin, by the scripture, si Prophet Samuel po yun. Pero hindi po siya lumabas dahil sa kapangyarihan ng medium.
nagulat nga yung medium kasi ang bawat medium may familiar spirit. Yung lumabas, hindi familiar spirit, hindi ito yung impersonating spirit na ginagawa yung taong namatay, ginagaya yung taong namatay. Talagang si Prophet Samuel ang lumabas. Kaya pag tinino natin ang banal na kasulatan, mula noon, wala nang inalaw ang God na namatay, na tawag natin dito, na nakontak ng mga buhay. Only the prophet Samuel. God allowed it. God allowed intervention ni Prophet Samuel para kay King Saul. So, yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Shoutout din kay Ate She. Question niya, ano po ang masasabi ninyo sa ginawa ni Paul? Paano siya magpagaling? Hindi po ba ito abomination practice? Sa Acts Si Apostle- 19:11-12 daw. Yung kay Pablo ay kapangyarihan galing sa Diyos. Okay? Kaya nung siya nagpuputong ng kamay, bautismo o kapuspusan ng Holy Spirit, yun din naman ang naranasan ni Apostol Pablo nung siya patungon ng kamay ni Ananias sa Acts chapter 9. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa mga apostol at tunay na lingkod ng Diyos, ang kapangyarihan nila hindi galing sa diablo. Halimbawa, ang Panginoong Hesus sa Acts 10:38, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling na may sakit, bumubuhay ng patay, gumagawa ng himala. Sa Acts 10:38, maliwanag doon, he was anointed, empowered by the Holy Spirit, na siyang gumagawa ng kapangyarihan sa kanyang ministry. Si Apostol Pablo, ang ginawa nga niya sa Acts 19, dahil marami doon gumagawa ng magic, sorcery, and medium, pinasunog yung kanilang mga aklat, yung kanilang mga libro na practice kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. And since then, nagkaroon ng revival sa Efeso. Kaya yung kay Apostol Pablo, lingkod ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan at mga tanda at himala ay galing sa ating Diyos. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa Kanya at sumasa Kanya. So yun ating katugunan, Bro Rasha. Okay, shoutout kay Nieves Santos, dito kay Robbie Reyes. Masapa po bang sundin ang mga pamahiin? Bakit po? Ganito, ang ating buhay kasi kung nasa Panginoon ka, hindi na nakasalalay sa mga pamahiin. Halimbawa, pag may patay, dito kasi sa Luzon, di ko alam dyan sa gawing lugar nyo, Bro Rasha, sa Mindanao, pag may patay, bawal daw maglinis. Maglinis ng bahay, magwalis. Dudumi yung lugar ng pinagbuburulan. Kasi sabi nila, kung magwawalis ka, baka mapalis yung lahi nyo, susunod maraming mamamatay. Pamahiin yun. So, hindi po tayo naniniwala doon kasi nga kung doon natin ibabase ang ating kapalaran, hindi tayo makaka-move forward. Another one, kung marumi yung patay, okay, yung pinagbuburulan, napakarumi, baka mga tao, hindi comfort, lalo na kung hahainan mo ng pagkain. Kasi dito, yung mga nakikilamay at nakikiramay, hinahainan ng pagkain. Another one, bawal daw yung tawag dito, bawal maligo kung may patay. Patay ka naman sa baho niyan. Kasi kung ilang araw na nakaburol yung patay, ilang araw kang di maliligo. Mga pamahiin po yan na walang katotohanan at basihan sa salita ng Diyos. Another one, pagka daw ikakasal, bawal isukat yung damit. Teka, baka mamaya hindi kasya. Okay? Paano kung sa araw ng kasal hindi kasya, paano gagawin ng babaeng ikakasal? Another one, pag nabasag daw ang salamin, malas. Teka, paano yung glass store o glass shop? Madalas doon nababasagan ng salamin. Pero kumikita sila, paano naging malas pag nabasagan ng salamin? Kaya itong mga pamahiin na to, hindi nga ito sa Diyos. At hindi nakalulugod, nakakatuwa sa Diyos. At yung ating pananampalataya, hindi po nakabase sa pamahiin, kundi
sa salita ng Diyos. So, yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Okay, siguro last question galing sa akin, bro. Okay. Sa occultism, bro, at iba pang mga sinasabi natin ng mga pagan, na pag yung ginagawa. Pag gumagawa kasi sila ng fasting at Gasyano din ay meron ding fasting. Is it ano ba? Parehas ano ba siya? Parang sa occultism or sa parang divination or iba siya? Magkaiba yung fasting ng okulto at ng Kristiyano. Ang Kristiyano nagpa-fasting kasi based on the Word of God. Yung mga occult nagpa-practice o nagpa-fasting to get power. Ang Kristiyano may power na siya. Sabi ng Panginoon, I will give you power when the Holy Spirit comes on you and you will become my witness. Yung fasting ng mga Kristiyano ay para hanapin ang kalooban ng ating Diyos. Okay, at the same time, para ihanda ang kanyang sarili kasi pag nagpa-fasting ka, clear ang mind mo, clear ang heart mo, kaya mas lalo mong naririnig ang tinig ng Panginoon. Pero yung fasting sa occult o occultism is to receive power. Lalo na pagka panahon ng Holy Week, nagpa-fasting sila para tumanggap ng iba yung kapangyarihan. Magkaiba yung kanilang paraan ng fasting, pero parehong hindi kumakain. Magkaiba rin yung motibo o yung goal ng fasting ng totoong Kristiyano at ng okulto. So, sagot natin sa tanong mo, Bro Rasha, ay hindi pareho. Magkaiba yon ng goal at saka ng kanilang tinatawag natin ng goal, yung adikain. Magkaiba yon. Ibang fasting ng occult, ibang fasting ng Kristiyano. Okay. How about yung mga symbols, bro? Sinasabi kasi ng iba na yung krus ay ginagamit doon sa Egypt, the symbol of cross, the symbol of fish, at other symbols ginagamit. Same din ba? Ano ba? Yung mga ganito ay nakuha lang din natin, ang Kristiyano, sa occultism? Mayroon tayong tinatawag na occultic symbol at meron tayong tinatawag na Christian symbol. Noong mga unang panahon ng mga Kristiyano, ang simbolo para malamig kay Kristiyano, yung isda o kaya yung cross. Cross, after naman ni Constantine kasi ay sa pamamagitan ng paglalagay ng cross sa kanilang mga kalasag, sabi doon, redesign, conquer. Tapos, ng mga panahon ng mga Kristiyano, isda. Okay, hindi dapat sinasamba yung mga simbolong ito. Pero meron talagang simbolo ng okultismo o satanic. Halimbawa, inverted triangle. Okay, yung baliktad na tatsulo. O kaya yung baliktad na cross. Alam natin ng cross, pag ganyan yan, mataas dapat yung pinaka-cross, ganyan. Pero yung inverted sa baba. So pag binaliktad, that's satanic symbol na. Okay? Ano pa? Yung mga may mga simbolo na talagang origin talaga para yung sa mga okulto. Pero sa ating mga Kristiyano, may ilang mga symbol tayo. Halimbawa, ang dove, symbol yan ng Holy Spirit. Fire, symbol yan ng Holy Spirit. Isda, simbolo ng Christianity. Cross, simbolo ng Christianity. So mga simbol lang to na hindi naman nakakapagparumi sa ating pananampalataya. Pero meron talagang mga direct symbol. Inverted star, yung baliktad na bituin, na yung dalawang nasa taas, simbolo yon ng tinatawag na parang kambing. O kaya 666, alam natin 666 is the symbol of Antichrist. So, sabihin natin may mga simbolo talaga na pang diablo at may mga simbolo na para sa Diyos. Ngayon, kung sa Diyos, simbolo ay dove, o kaya fire, o kaya isda, o kaya ay cross. Pero yung simbolo naman, limbawa sa occultismo, doon pa lang malalaman mo kung sinong Diyos yung kanilang sinasamba. Diyos ba
na may pahid ng demonic practices o Diyos ba talaga na tunay? Walang masama sa simbolo. Depende sa simbolo. Parang ganito, masama bang gumawa ng ribulto? Hindi. Dahil hindi naman lahat ng ribulto sinasamba. Halimbawa, ribulto ni Rizal, simbolo yan eh. Pero pag yung ribulto ni Rizal, sinamba na, masama na yon. Bawal na yon, idolatry na yon. So, tandaan natin, hindi masamang gumawa ng ribulto, pero kung yung ribulto aalayan ng pagkain, bibigyan ng bulaklak, iilawan, ipaparada, ano na yon? Hindi na po ito makadiyos sapagkat pinagbabawal to ng ating Panginoon na sumamba sa mga larawan at mga ribulto. So, yung simbolo, Bro Rasha, depende kung ano yung simbolo. Pero may mga simbolong makakristyano at may mga simbolo na makadiablo. So, yun ang ating katugunan sa iyong katanungan. Siguro a final question, final conclusion. Mga kapatid, atin pong inilatag ngayong gabi ang mga bagay na ginagawa natin noon na wala pa tayo sa Panginoon. Ngayon, kung ginagawa natin itong ilang mga practices, magsisi na po tayo. Halimbawa, yung pagpunta sa albularyo, why not go to the doctor? Sapagkat ang doktor, alam talaga kung paano gagamutin ang ating karamdaman. Hindi po kay killer ang kasagutan sa ating karamdaman. Parang ganito, iba yung herbularyo, iba yung albularyo. Yung albularyo, yun po yung demonic. Yung herbularyo, kasi sa mamagitan lamang ng mga herbs o mga damo. Ngayon, paalala ko po, iwasan na natin, layo na natin ang mga nakapagpapadumi sa ating pananampalataya at sa ating bilang mga tunay na mananampalataya. Tandaan po natin, kung ibubukas natin ang ating mga sarili sa mga bagay na to, ang mga gawa ng dyablo, ang mga demonyo, ay hindi po tayo patatawarin. Bibigyan po nila tayo ng karamdaman at kamatayan. Nawa, nakatulong po itong ating aralin ngayong gabi. Beware of the abominable practices against God. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. God bless you po. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. Susundan nyo siya lagi dito sa Rasha TV. Every 7 p.m. yan mga kapatid until 8 p.m. So, huwag kayong mahiyang magtanong dyan kung hindi pa namin nababasa yung inyong mga comment dahil sisikapin ni Bishop Iramis na sagutin pa ang inyong mga question. So, maraming salamat mga kapatid. At this is Alvin Rasha ng Rasha TV and we're out.